So, sa ibang bansa, may iba't ibang panahon. Ano silang summer, winter, spring, and fall. Dito sa Pilipinas, meron tayong tag-init at tag-ulan na panahon, dalawang panahon natin. Ngayon, sabi ni Haring David, kahit anong panahon ay pupurihin ko ang Diyos. So napakagandang encouragement ng isang hari sa kanyang sarili na hindi dapat mawala ang kanyang pasasalamat sa Diyos anumang uri ng panahon. Ibig sabihin lang nito, ano ang sitwasyon ng kanyang buhay ay hindi niya kakalimutan ang Diyos. Pero ang tanong ko, anong panahon o anong kondisyon ng kanyang buhay naranasan ng Diyos? And the same question that I want to ask you, kailan ba natin dapat maranasan ang Diyos at sa anong panahon ito dapat nating maranasan ng Diyos at ang kanyang mga pagpapala? Now, i-trace natin ang Psalms chapter 34 verses 1 to 10 upang i-guide tayo at magkaroon tayo ng idea kung kailan ni Haring David nararanasan ng Diyos. Kung gusto niyang purihin ang Diyos, kilalanin ang Diyos sa lahat ng panahon, and then kailan niya ba nararanasan ng Diyos at ang pagpapala ng Diyos? Let's trace the book of Psalms na kanyang sinulat at kailan ito. Now let me begin in verse 2. Ang sabi dito, "My soul will boast in the Lord, let the afflicted hear and rejoice." So, yung isang keyword dito na nakita ko is the word afflicted. Afflicted. "Glorify the Lord with me, let us exalt His name together. I sought the Lord, and He answered me. He delivered me from all my fears. Those who look to Him are radiant, their faces are never covered with shame." Verse 6, "This poor man." So, minention niya yung sa verse 2, sa panahon ng kanyang affliction sa verse 2. "This afflicted, let the afflicted hear and rejoice." So, ang unang panahon na kung kailan naranasan ni Haring David ang Diyos at naramdaman niya ang kapangyarihan ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos, ang kasagutan ng kanyang panalangin, ay yung mga panahon sa verse 2 na siya ay merong tinatawag na affliction. Ang sabi niya, "My soul will boast in the Lord, let the afflicted," he's talking about himself, "let the afflicted," or not, even if not he's talking about himself, but let those who are with affliction. Pag sinabi natin affliction, ito ay isang taong parang meron siyang karamdaman sa loob. Karamdaman mang physical, emotional, anumang karamdaman na meron siyang paghihirap sa kanyang sarili. So yun yung sinasabi nating affliction. Meron siyang paghihirap, meron siyang nararamdaman na hindi maganda. And so kailan ni Haring David naranasan ang Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos? Sabi niya sa verse 2, noong siya ay nakakaranas ng tinatawag na affliction or kahirapan. Doon niya talagang naramdaman ang Diyos. And so ano pa ang sitwasyon ni Haring David kung kailan niya naramdaman at naranasan ng Diyos? Sa verse 6, sabi dito, "This poor man called, and the Lord heard him." Naranasan ni Haring David na nandyan talaga ang Diyos. Feel niya na talaga ang Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos. Noong sa mga panahon na siya ay nakita niya ang kanyang sarili na siya ay kawawa. There are times na okay naman si Haring David. Pero there are times na naramdaman niya na parang kawawa siya. Parang hindi siya successful sa kanyang mga goals, sa kanyang mga ginagawa. Hindi siya effective sa kanyang mga responsibility over his kingdom, over his family, over many things as a leader, as a father. And so, meron siyang problema, and he look at self as like a poor man. Kaya pag sinabi nating kawawang tao, naku, maraming
this is unprivileged person. Yung mga taong parang walang pribilehiyo, mga kawawang tao. Pag sinabi mo na, naku, kawawa naman ako, hindi ako nakatanggap ng ganito, wala akong ganito, kawawa naman ako, hindi ako marunong ng ganito, kawawa naman ako ang pinaka mahina. So, yun ang larawan ng isang kawawang tao. And so, King David, look at his self, na kawawa siya. Kaya nanalangin siya sa Diyos. At nung nanalangin siya sa Diyos, sinagot siya ng ating Panginoon at naramdaman niya ang Diyos sa buhay niya. Bakit? Una, nakita niya sa sarili niya sa mga panahon na siya ay mayroong karamdaman, afflicted, may nararamdamang hindi maganda, problema. Nung nakita niya na siya ay isang kawawa, verse 6, poor man ang pag-mention niya dito. At noong lumapit siya sa Diyos, naramdaman niya ang Diyos. Mga sitwasyon kung kailan natin dapat maramdaman ang Diyos. Sa mga panahong tayo ay merong karamdaman, sa mga panahon na tayo ay nakita natin ating sarili na kawawa tayo. At doon natin mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. What else? Ano pa po ang kalagayan ni Haring David? Ang sabi niya, this poor man in verse 6 called, and the Lord heard him. He saved him out of all his trouble. Poor man, afflicted man, troubled man. That time when King David felt so much affliction and look at himself as being poor man, and at that time when he was in trouble, and then verse 7, the angel of the Lord encamps. Ang mga anghel ng Diyos ay pinadala niya at inikutan siya at tinulungan siya. Kailan yun? Kailan ginawa ng Diyos sa buhay ni Haring David? Ang ginawa yun ng Diyos noong mga panahon na nakita ni Haring David na siya ay merong karamdaman. Nakita niya na ng kanyang sarili ay napaka-kawawa at nandoon sa trouble. Sa bingit ng kung anuman na trouble, kamatayan, karamdaman. And so, doon, sa mga panahong yun, naranasan ni Haring David. And then, verse 7 was a very good response from the power of God, where God sent His angel and encamps around King David to deliver him. And so, verse 8, ang sabi niya, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in Him. So, sabi ng Panginoon, tingnan mo at tikman mo na ang Diyos ay mabuti. Mabuti ba ang Diyos? Yes, napakabuti ng Panginoon. Kailangan nating maranasan at matikman, makita ng ating mga mata, matikman natin, maramdaman. Pero kailan? Kailangan nandoon tayo sa isang kondisyon na katulad ng kay Haring David na nakita natin ating sarili. Kailangan talaga natin ang Diyos. Because we are so much afflicted. We are so much in trouble. And we look at ourselves as being poor. Kawawa tayo. Nakita natin ang ating sarili. And then, that time sa ating kondisyon na yan, we'll learn to kneel down. We'll learn to seek the Lord with all of our heart. We'll learn to humble ourselves. And we'll learn to acknowledge our God as our Savior. That we are not leaning with our own ability and strength. And this time, these seasons of trouble in our lives, just like King David, then we recognize the power of God. And we are giving way to God to work as our Father, as our Savior, as our God and King. Sa mga panahong iyon. Sa mga panahon na sinasabi natin, naku, tatakbo ako sa presensya ng Diyos. Hindi ako mananangan sa aking sariling kakayahan dahil hindi ko ito kaya. And that is the season where we can feel the power and the presence of God. So, ang sabi dito, napakaganda ng isang illustration dito. Okay. Sa verse 10, I'd like to emphasize and stress a little bit. Sabi dito, the lions may grow weak and hungry, but those who seek
the Lord lack no good things. Inihalimbawa tayo sa isang lion. Ikinumpara tayo sa isang leon. So, ang isang leon, ang sabi dito, the lion, some translation would say the young lions. Pag sinabi natin the young lions, nandoon sa kanila yung strength, nandoon sa kanila yung power, sa kanilang pride o saan man sila. And they are considered to be, if it is true, they are considered to be the king of the jungle. So being a king of the jungle and being a young lion, nandoon lahat ang mga pribilehiyo mo. You can just chase your prey and then feast off sa mga pagpapala sa paligid mo because you are a king. Kahit ano ay pwede mong gawin. So sabi dito, the lions may grow weak, pero darating ang panahon. Kahit ikaw ay hari ng jungle, kahit ikaw ay isang hari, darating din ang panahon na manghihina ka, katulad ng isang leon. Hindi lahat ng panahon ay okay ang hari, ang leon. This verse maybe is talking about King David as king. Kaya sabi dito, kahit nga ang mga leon ay nanghihina at nagugutom, maaari ito yung illustration ng kanyang sarili. Darating ang panahon sa buhay ni King David na nanghina rin siya sa kanyang karamdaman, dahil karamdamang physical, karamdamang spiritual. Nanghina siya. And grow weary and hungry. Either it is hungry for physical hungriness or spiritual. Pero darating ang panahon na kakailanganin niya ang Diyos. Ang maganda dito kung kahit nandoon siya sa season ng kanyang kahirapan, sa season ng kanyang mga sitwasyon ng kahirapan ng kanyang buhay, karamdaman. Pero ang sabi dito, but in contrast to that season where you felt so much pain and trouble and affliction, sabi dito, and you look at yourself as being poor. And sabi dito, but in contrast, those who seek the Lord lack no good things. Pero ang nananangan, naghahanap sa Diyos, nangangailangan sa Diyos, ay hindi niya pagkukulangin. Ano ang ibig sabihin nito? Mararanasan natin ang Diyos sa mga panahon sa season ng ating mga kahirapan. Doon natin mas mararamdaman siya. Kung matututo tayong i-acknowledge ang kanyang kapangyarihan. Now, ang buhay natin, sabi ng iba, sabi nila ang buhay parang gulong lang yan. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Okay, kung totoo man yan. At maaaring totoo nga, ang buhay, sabi nga ni Kuya Kim, ay weather lang. And so may panahon na nandoon tayo sa season ng ating mga kabigatan, problema, challenge tayo. Okay lang, dumarating naman yan. Normal na dumarating sa buhay natin. Pero kapag nandoon na tayo sa season na yon, katulad ni Haring David, matuto tayong hanapin ang Diyos at i-acknowledge ang Diyos. And that time, niya patutunayan ang kanyang presensya at ang kanyang kapangyarihan. At napakasarap na maranasan natin ang Diyos sa mga panahon talaga na kinakailangan natin siya. Hindi masarap maramdaman ng Diyos kapag parang hindi naman natin siya kailangan kasi punong-puno naman tayo ng mga pagpapala. Parang hindi natin nahanap ang Diyos dahil nandito naman ang mga pagpapala sa atin, ganyan. Minsan ganun ang tao. Minsan ganun tayo. Hindi natin siya na-acknowledge kasi nasa paligid naman ang mga pagpapala. Marami naman tayong pera, okay naman ang health natin, hindi na tayo nanalangin ng good health, hindi na tayo nanalangin ng mga finances because we are good. We are just good. Pero kung sa panahon na wala tayo, thank God that we are provided of everything. And thank God, sabi ni King David, I will praise the Lord at all times. Okay? Pero may mga panahon din, meron tayong kulang, may emptiness dito sa buhay natin. Meron tayong karamdaman, meron tayong kahirapan, at doon ipaparanas ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. At napakasarap damhin at talagang mararanasan mo siya dahil kinailangan mo siya. So ngayon kapatid, kung ikaw man ay nandiyan sa karamdaman, ikaw man ay nandiyan sa kahirapan, pinansyal,
ikaw man ay nandyan sa problema mo, sa pamilya, sa trabaho, sa karelasyon mo, ano man ang sitwasyon mo ngayon. Ikaw man ay nasa season na talagang iniisip mo na talagang kawawang-kawawa ako. Kaibigan, kapatid, minamahal, ito ang season na kailangan mo ang Diyos. Hanapin mo siya, lumuhod ka at manalangin ka sa Kanya. Sapagkat dito mo mararamdaman ang Kanyang presensya at ang Kanyang kapangyarihan. At pag naramdaman mo yan, buong buhay mong ipagpapasalamat. Sapagkat patutunayan niya ang Kanyang mga pangako. Sabi niya dito, my last verse, I'd like to read. Sabi niya, the young lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord will lack no good things. So sa season mo na ikaw ay nangangailangan sa pinakamahirap na mga pagkakataon, hanapin mo ang Diyos at hindi Kanya pagkukulangan.